Mga kabady, what's up? Welcome back po sa aking YouTube channel at tayo ay may mapag-usapan dito at salamat po ng marami sa inyong support at mahigit 2,000k subscribers na po tayo dito sa YouTube. At itong content ko na to, sasagutin ko lang si Hansel sa message niya, yung nanay ni Tikyo. Nag-message sa akin pero hindi ko pa nabasa yung message niya, hindi ko pa na-replyan, binlock na niya ako. Kaya tara, let's go mga kabady! So ayun mga kabady, pagising ko nga kaninang umaga, nag-message si Hansel Jane Ilona Batalero. Ito yung message niya sa akin. Ngayon, magkaiba yung oras ng Pilipinas kaysa dito sa akin. So ngayon, ang laman ng message niya, may screenshot ng content ko doon sa YouTube, napanood niya. At ang sabi niya sa message niya, ano ba ang problema mo sa pamilya namin? May nagawa ba kami na nakaapekto sa'yo o naapakan ng pagkatao mo? Wala kami pahintulot na gamitin mo ang pangalan namin sa social media at lalo na ang i-post mo ang mga bata. So, may pinagtanong-tanungan ako kung legit yung account niya na yan. May maraming nagsabi na legit yung account niya na yan. Pero huwag tayo magpakampante. Baka naman kasi, marami naman kasing mga gumagawa ng mga fake account para gamitin yung pangalan nila. So, dito tayo sa point na tinanong niya na ano ba problema mo sa pamilya namin? Ano problema ko sa pamilya ninyo? Hindi lang ako ang may problema sa pamilya ninyo. Marami kami na may problema sa inyo kasi sa pinagagawa nyo, tama ba yan? At nandito kayo sa social media. Okay lang kung private kayo, na hindi kayo dito na pag-usapan sa social media at hindi kayo nagko-content, hindi naman namin sana kayo mako-content. Bakit kayo lang ba may karapatan na balahurain yung Kalingap? Wala ba kaming karapatan na kami yung taga-subaybay sa Kalingap? Dahil sa pinagagawa ninyo, wala ba kaming karapatan magbigay ng reaction o opinion? Panoorin mo lahat ng content ko kung may paninira ba ako sa inyo. At kung nasisira man kayo, huwag nyo ibaling sa akin at huwag nyo ibaling sa iba kasi kayo mismo ang gumawa ng kasiraan nyo, hindi ako, hindi kami. Nagets mo? Hansel, Tita, Bravo, Biscuit Crackers. So ang sabi niya, may nagawa ba kami nakaapekto sa'yo o napakan ng pagkatao mo? Wala naman akong sinabi na nakaapekto sa akin o naapakan yung pagkatao ko. Pero bilang isang tao na may puso, na may malasakit sa mga tao din na nakakatulong sa inyo, katulad sa ginawa sa inyo na pagtulong, ganyan pa yung ginawa nyo. Mawawalan kami sana ng karapatan na i-content kayo dito kung hindi kayo dito sa social media din. Pero nakilala ka ng marami, nakilala kayo ng karamihan dito dahil sa social media. Ang daming nagmamahal sa inyo nung kayo ay mabait pa. Pero ngayon, bait-baitan. So, nandito kayo sa social media. Malaya ang bawat isa kung ano yung magiging reaction at magiging opinion. Kung ano man yung mga na-content ko sa inyo, batay lang yun sa sariling opinion at reaction ko at wala akong dinagdag doon para sa ikakasira ninyo. So may karapatan din naman siguro ako na magbigay ng opinion ko at sa loobin ko dahil isa din ako sa nakasubaybay sa simula pa lang kayo hanggang ngayon na nagkaroon na kayo ng milyones na bahay. No? So ngayon, ang sabi mo pa, wala kami pahintulot na gamitin mo ang pangalan namin sa social media. Wala nang pahintulot ninyo, bakit kayo nandito sa social media? Nag-iisip ka ba, Hansel? Nandito kayo sa social media, nakapublic kayo. Kung ayaw nyo sanang pag-usapan, dapat nag-private kayo. Pero wala eh. Mas ginusto nyo pa dito magwala sa social media kaysa sa private. Dapat nung umpisa pa lang, bago kayo nagpatulfo, nung pinupuntahan kayo ni Kuya Val para pag-usapin yan, para na hindi na magkakaganito yung sitwasyon ninyo, dapat pinag-usapan nyo at inayos nyo na. Hindi yung dinaan mo sa public, hindi dinaan mo sa social media. Ngayon na ganyan yung mga binabato sa inyo, tatanungin mo kami kung ano yung problema namin sa inyo, na kayo naman mismo ang nagbigay ng dahilan para magka-problema kayo. Kayo ang nagdala sa kahihiyan nyo, hindi kami, hindi ako. Hindi mo ba naiisip yan? Sa dami-daming nang babash sa inyo? Hindi mo ba naisip, hindi mo ba natanong sa sarili mo at hindi mo ba alam ang sagot sa katanungan na yan kung bakit kayo ginaganyan at kung ano bang problema ng tao sa inyo? Masisisi mo ba kami kung ganito yung maging reaction at opinion namin dahil sa pinagagawa nyo? Kasi kung hindi nyo ginanyan yung Kalingap, hindi nyo ginanyan si Kuya Val, hindi kami magiging ganito sa inyo. Yan yung katotohanan dyan, Hansel. Mag-isip ka. Matanda ka na, may isip ka na. Alam mo na sana kung ano yung tama sa mali, pero ikaw mismo nagkukonsinte sa anak mo sa kung ano yung mali. At ang sabi mo pa,
lalo na ang i-post mo ang mga bata. About doon sa pinost ko sa ginamit ng nanay yung isang dakilang tangang ina na kung saan hindi naman siya yung content ko, pero pumasok siya dahil sa parating ko siya ni Tikyo, kung ano-anong pinagsasabi doon sa comment section ko. At ang masaklap dyan, baka i-deny niya na naman to. Nandyan pa lahat ng conversation namin sa comment section na yon. At siya mismo ang una naghamon. Sasabihin ko sa inyo, siya mismo ang nag-una maghamon sa akin na kahit i-post mo pa ako or i-post mo man ako, wala akong pakialam. At siya pa nga ang nagsulsul sa akin na i-post ko lahat ng conversation namin. Pinagbibigyan ko lang siya. Ngayon, dahil malabo siyang kausap at sinasabi niyang duwag ako, sinasabi niya na iyakin ako, may nakita ka bang umiyak ako dahil sa'yo? Gawa-gawa ka ng kwento. Sino ba yung pangalan nun? Si Lani? Isang dakilang tangang ina na kung saan, ang haba ng conversation namin doon, kahit ano pa yung pakikipag-usap ko sa'yo, kung sarado na yung utak mo sa mali, wala na akong magagawa dyan. At binlock ko na nga yung account mo, di ba, Lani? Binlock ko na yung account mo doon sa Facebook na yun, nung time na tayo, kasi papasok ka sa comment section ko, tapos sinasagot kita sa tama. Magtatawag ka, magsusumbong ka kina Dr. Lab, magsusumbong ka kina Kapesat, kung sino-sino pa mga lipores dyan. Sino yung duwag? Papasok-pasok ka, hindi mo kayang panindigan? Tapos maghahamon ka, ngayon na pinagbigyan kita? Nanggagalaiti ka? At ayun nga mga kabady, dahil nga inano ko yung account niya, dahil binlock ko na yon yung account ng nanay ng bata. So ngayon, ang ginawa niya, nung pag-block ko sa kanya, ginamit niya yung account ng anak niya. So, kung hindi ba naman siya tangang klaseng ina, bakit niya gagamitin yung account ng anak niya para magpasiga-siga, para lang ipakita na mas matapang siya? Nasa tamang gawain ba yan ng isang ina? Nagagamitin yung account ng anak niya para magpasiga-siga sa social media? So ngayon, dahil nag-comment na naman siya sa akin, nag-message pa nga in private, pinost ko yung account ng bata na ginamit niya. Imagine niyo yung nanay dito sa abroad, yung bata na sa Pilipinas. Paano magamit ng anak niya na hindi naman ako kilala ng anak niya? At the first place, doon pa lang sa main account niya, binlock ko na siya bilang nanay siya. Yan na yung legit na account niya na doon kami nagkasagutan, na kung saan naghamon siya sa akin na i-post ko daw siya. At kahit i-post ko daw siya, wala siyang pakialam. At naghahamon na i-post ko lahat ng conversation namin. Ngayon, kung ipopost ko lahat ng conversation natin kasi wala akong binura doon sa conversation natin, baka mapapahiya ka lang. Mas lalo mo lang madagdagan yung magiging ebidensya ko kapag magkaso ka. Gawain ba yan ng isang ina? Sa tamang pag-iisip? Nagagamitin mo yung account ng anak mo para magpasiga-siga sa tao dito sa social media para makita lang yung katapangan mo na masasabi matapang ka? Hindi kita pinost kung hindi ikaw mismo ang naghamon sa akin. Alam ko, sasabihin mo na naman na hindi ka nagsabi ng ganyan. Gusto mo, ipopost ko para mapatunayan natin kung sino yung nagsisinungaling. Hindi ako gumagawa-gawa ng kwento. Hindi naman tayo magkasagupaan. Lani, kung ikaw mismo hindi mo ko pinasukan. Ako, sumasagot lang naman ako doon sa mga sinasabi mo kung ano yung totoo, pero sarado na yung utak mo sa kung ano yung paniniwala mo. So bakit pa ako makikipagtalo sa'yo? At bago kita binlock doon, nagpaalam pa ako sa'yo, di ba? Nasabi ko, wala ka ng kwenta kausap, kasi wala ka naman talagang kwenta kausap eh. Ang labo mo kausap, bakit pa kita isa-stay doon? Sige nga. Bago kita binlock, nagpaalam pa ako sa'yo na ibablock na kita kasi wala kang kwentang kausap. Tapos gagamitin mo account ng anak mo? Ano klaseng ina ka? Tapos ngayon, na naipost kita, habol ka ng habol kung saan-saan kang mga live pumupunta para ipagtanong kung pwede ba akong kasuhan dahil pinost ko yung anak ng na minor de edad, kakasuhan ako ng child abuse. Ngayon, ang punto dyan, kapag kinaso mo yan, alam ko may pananagutan ako, pero kanino ang mas mabigat na pananagutan? Kapag inimbestigahan yan or kapag nasa harap ng abogado yan, tatanungin ka, ano ba ang kinoment mo doon sa content creator na yun? At bakit pinost niya yung anak mo? Ang una-unang katanungan dyan, kahit sa DSWD ka pa magpunta, anong dahilan kung bakit pinost yung anak mo sa social media? At yung pag-post ko na yun mga kabady, profile account ng anak niya, hindi mismo yung anak niya ang pinost ko. At ang caption ko doon, para sa kanyang ina, para sa kanyang nanay siya, na kung saan, bakit ginamit niya pa yung account ng anak niya? Ngayon, kaninong malaking pananagutan? Okay sana kung
nasa tama ang paggamit sa account ng anak niya para dito sa social media. May pananagutan ako pero mas may malaki siyang pananagutan at pwede kong depensahan yan. Marami na ako napagtanungan na may idea sa kaso-kaso. Sino yung ina nakalad ka rin yung account ng anak niya at hindi lang sa Facebook niya ginawa, pati sa YouTube, ganun din yung ginawa. Naka-live ako, nag-comment siya gamit yung account niya kung saan hinide ko siya kasi nga wala siyang kwenta. Tapos ngayon, binalik niya at ginamit niya na naman yung account ng anak niya para maghamon. So ngayon, sino may malaking pananagutan sa amin? Pwede ko madepensahan yan kung bakit ko pinost yung anak mo. Mag-isip ka kasi. Tapos kung saan-saan kang live pupunta, kumukuha ka ng simpatya ng tao dahil ginawa ko yun sa'yo. Eh bakit ka kasi naghamon? Ikaw ang naghamon na kahit i-post pa kita, wala kang pakialam. At hinahamon mo pa nga ako na i-post ko lahat ng conversation natin. Ngayon, kung ipopost ko yun, baka mas lalong mapapahiya ka. Wala akong binura doon at hindi edited yun. Ngayon, sinasabi mong iyakin ako, duwag ako dahil binlock kita. O sige na lang, duwag na kong duwag. Isa naman na makipagtalo pa ako sa walang kwentang tao, kausap. Sinasabi mo na binlock ko kayo ni Kapeso? Kasi di ba yan naman yung gawain ninyo? Kita mo nga ako si Hansel, nag-message sa akin, di ko pa nga nabasa, di ko pa nga na-replyan. Binlock na niya ako? Ano, masarap ba na yung gawain nyo, binabalik sa inyo? Tapos yun, feeling biktima ka? Kung saan-saan kang live pupunta para magtanong kung pwede ako kasuhan? Ikaso mo, pero anong ginagawa mo? Nanlilimos ka? Naghahanap ka ng sponsor para ipaayos yung ilong mo? Anong klaseng ina ka? Lani. At kung dito man tayo sa point mga kabady, na kung legit man yung account ni kung legit man yung account ni Hansel na ginamit na nag-message sa akin, anong klaseng ina ka? Mas may concern ka pa sa anak ng iba na na-post ko kaysa sa mag-concern ka sa anak mo na ganyan na yung ginagawa ng tao sa kanila? Binabalahura na yung anak mo, wala kang concern, pero mas may concern ka dahil doon sa pinost kong bata, dahil din sa pinagagawa ng isang dakilang tangang ina, kaya ko pinost yun. Nanay ka, Hansel. Bakit mas ano ka pa? Bakit mas concern ka pa sa bata na naipost ko kaysa sa nangyayari sa anak mo? Kasi nga, ikaw mismo din ang nagtotolerate sa pinagagawa ng anak mo. Kasi hindi naman magiging ganyan yung anak mo kung ikaw mismong ina ka, nagpapakaina ka sa bata, sa anak mo, matutuldo ka na sana yan. Pero ikaw mismong ina ka, isa ka din ng babalahura at isa ka din na nagwawala dito sa social media, natural gawain din ng anak mo. Wala namang ibang tao na lumakas yung loob na mag-message sa akin mga kabady. Kung legit man yung account ni Hansel, okay. Kung hindi man to legit, dalawa lang yan yung yung batayan dyan eh. Kung si Hansel man mismo ang nag-message sa akin, or yung nanay ng bata na naman, ang nag-message sa akin na ginamit yung pangalan ni Hansel. Ngayon, kung malalaman yan na fake account na ginamit ng nanay ng bata ang pangalan ni Hansel, panibagong ebidensya ko na naman, pang depensa sa kung ano ikakaso niya sa akin. Ngayon, nagsama kayong mag-ina, magnanay dyan, na wala na sa katinuan. Yung maghahamon kayo, magwawala kayo dito sa social media, kung saan na napag-usapan na kayo dito, tinatanong mo yung mga tao kung ano yung problema nila sa inyo. Isa lang solusyon dyan. Gawin yung private yung buhay nyo. Huwag na kayo mag-social media para hindi kayo makontent at para hindi kayo mapag-usapan ng mga tao. Ganun lang kadali yun. Ayaw mo pala na mapag-usapan kayo dito sa social media at pakialaman kayo, pero patuloy pa din kayo sa pagwawala din sa social media. Oo, sabihin nyo na wala naman akong karapatan na ipatigil kayo sa social media. Wala naman ako dyan eh. Yung point ko lang dito is, kung ayaw nyo na mapag-usapan kayo dito sa social media, makipag-private ng buhay na lang kayo. Mamuhay na lang kayo ng payapa. Kasi dito sa social media, kapag nandito kayo, daig pa ang politiko na buhay nyo dito. Lalo na't hindi lang Pilipinas ang nanonood sa inyo, buong mundo. Lalo na't nung pinatulfo mo si Kuya Bal, buong mundo yung nakapanood doon. Ang masaklap nga lang dyan, si Edo yung nagmanyak sa anak mo, pero si Kuya Bal ang pinatulfo nyo. Ngayon, dahil sa pinatulfo niyo si Kuya Bal, ang pinakamasaklap dyan, pinatulfo niyo si Kuya Bal, pero yung comment section, against naman sa inyo. Kasi mga buang kayo, hindi kayo nag-iisip. Dalawa lang yung bagay eh. Kung fake account man yung nag-message sa akin dito na nakapangalan kay Hansel, may tendency na
yung nanay ng bata na naman nag-message sa akin na gamit yung account ni Hansel, or si Hansel naman talaga. Pero mag-isip naman kasi kayo. Kasi kung hindi kayo naghahamon, hindi naman tayo darating sa ganyang bagay. Eh ngayon, kumukuha kayo ng simpatya dahil pinost ko yung anak mo, dahil din sa katangahan mo, klaseng isang dakilang tangang ina, kumukuha ka ng simpatya para kasuhan ako, pero ano yung ginagawa mo ngayon sa live? May paparinig ako sa inyo mga kabady. Sabi ko sa kanya, wala tayong iwanan. Kasama kami sigahan dati. Dito ka sa akin. Ay, yung malis. Shout out Dr. Love, Jumong. Melissa, thank you Ma'am Christine sa pakulay. Oo. Maninino Luis Doc, sponsoran mo ako. Magparitoke ilong. Si Papa Berto yung mahilig magparitoke ah. Ayun, narinig niyo mga kabady? Si Manilyn Roblesa. Yan yung account niya sa YouTube niya. Ngayon, kung saan-saan siya kumukuha ng simpatya para kasuhan ako, para kung makasuhan man ako. Pero ano ginagawa mo sa live? Naghahanap pa ng sponsor para lang mapaayos mo yung ilong mo, para maparitoke mo yung ilong mo? Ang lakas pa ng loob mo na magkakaso sa akin dahil pinost ko yung anak mo dahil din sa pinagagawa mong isang dakilang tangang ina. Magkakaso ka sa akin tapos ngayon naghahanap pa ng sponsor para mapaayos mo yung ilong mo? Pambira ka. Ano klaseng ina ka? At saka ikaw, Hansel, bigyan mo muna ng concern yung sarili mong anak sa pinagagawa niya bago ka mag-concern sa anak ng iba kung bakit pinost yan. At bago mo pakialaman kung bakit pinost yung anak niya na yon, alamin mo muna ang punot dulo at kung ano yung katotohanan. Bago mo ako i-message ng private. Ngayon, nag-message ka sa akin, hindi ko panasin, hindi kita na-replyan in private, binlock mo na ako. Bakit? Ayaw mo sa private na pag-uusap, gusto mo idaan sa social media? Yan ba yung gusto mo na wag kayong i-content at wag kayong gamitin sa mga content namin? Nasa private message ka na eh. Kung ayaw mo palang mai-content ka, doon pa lang sana, tumawag ka na lang sa akin para mapag-usapan natin yan. Madali lang naman ako kausap. Pero ano ginawa mo sa akin? Sasagutin na kita. Nakablock naman ako sa'yo. So ano ibig sabihin yan? Ayaw mo makipag-usap in private. Kung sa bagay, si Kuya Val nga na nakatulong sa inyo, naiahon kayo ng mag-ama sa kahirapan nyo, ayaw nyo nga makipag-usap in private, dinaan nyo nga dito sa social media eh. Ako pa kaya na nagre-react lang sa kung ano yung katotohanan? Mag-isip ka. Matanda ka na. Kung hindi ba naman kasi kayo buang, bakit kayo dan dito sa social media? Yan na yung punto dyan. Kung ayaw nyo mapag-usapan dito sa social media, huwag na kayo mag-public dito sa social media, mag-private na lang kayo. Ganun lang kadali yun. Sana maisip mo. At talagang buang ka talaga, Hansel. Mas concerned ka pa sa anak ng iba. Pero doon sa mga pinagagawa ng anak mo, wala kang concern. Tinuturuan mo pa lalo. So yun lang mga kabady. Yun lang mga kabady, no? Kasi sinasabi ni Lani na to na umiiyak-iyakin daw ako, duwag daw ako. Sino yung duwag sa amin na kung saan na sinasagot ko sa tama? Nagtatawag kay Dr. Love, magtatawag kay Kapeso, kung sino pa mga lipuris na pagsusumbungan niya para lang atakihin ako. Sinong duwag sa atin ngayon? Tapos magkakaso ka ngayon, maghahanap pa lang pala ng sponsor, gusto mo lang pala pa-sponsoran? Kaya pala gusto mo akong makasuhan, kaya gigil na gigil ka na makasuhan ako para mapagpirahan mo din ako. Ganun lang kasimple yun. Pero kung magkaso ka, siguraduhin mo na malakas yung ikakaso mo sa akin. Na hindi ka madepensahan, na yung kakasuhan mo, pagdating ng panahon, ikaw pa pala yung mas makukulong kaysa sa kinakasuhan mo. Kung hindi ka ba naman kasi buang, bakit mo ginamit yung account ng anak mo para magpasiga-siga dito? Buang-buang ka klaseng nanay ka kasi. Imagine niyo yung nanay nandito sa abroad, yung anak mo sa Pilipinas. Tapos gagamitin yung account ng anak niya, pag pinalagan mo, magkakaso. Na! Ngayon, sabihin mo kung saan ako umiyak. Sino yung iyakin sa atin ngayon? Habol ka ng habol sa akin ngayon dahil pinost ko anak mo. Sino yung iyakin sa atin ngayon? Sige nga. Ay, naku ako, ayoko na sanang pag-usapan tong about sa anak niya na to, pero dahil nga sa message nga ni Hansel, na isa ding buang, kaya nandito na naman tayo sa usapin na to. Kaya kung magkaso kayo, sige lang, kaharapin ko yan. At siguraduhin nyo lang na hindi kayo mabaktuyo sa kung ano yung katotohanan. Wala akong binura dito. At tandaan mo, Lani, Marilyn Noblesa, hindi lang isang beses mo ginamit yung account ng anak mo, hindi lang dito sa Facebook, kundi pati sa YouTube ko, ginamit mo pa yung account ng anak mo. 2 strike ka na.
Wala pa yun doon yung paghahamon mo sa akin. Ikaw mismo naghamon sa akin na kahit i-post kita, wala kang pakialam. At ikaw pa nga nag-i-insist na ipopost ko lahat ng conversation natin. Paano kung i-post ko yan? Mas lalo kang mapahiya. Mas binibigyan mo lang ng dahilan para sa lalo mong ikakasira. Kaya mag-isip-isip muna bago gumawa ng mga katangahan yung pinagagawa nyo. Isa kang dakilang tangang ina, Marilyn Noblesa. Magpakananay ka. Hindi lang nang dahil sa panatiko mo dyan sa kabila, ganyan ka na magiging balasubas din dito sa social media at kalad ka rin mo yung account ng anak mo. At yung pinagagawa mo, nanonood ka dito sa mga kalingap, sumbong ka dito sa iniidolo mo, tapos mag-live na naman dun sa kabila, sisilip ka na naman, magko-comment ka na naman doon, aba, hindi ka lang isang dakilang tangang ina. Chismosa ka pa. Chismosa ka na, pakialamera ka pa. Pasiga-siga ka pa. Ngayon, dahil sinagot ko na naman ito, dahil kinontent ko na naman ito, sasabihin na naman ng mga anti-kalingap, mayabang na naman ako. Sasabihin na naman na nakikialam na naman ako na ganito, ganyan. Mayabang ba ang sumagot sa katotohanan batay sa kung ano mga komento ninyong kamalian? Nagpapakatotoo lang ako at hindi ko kailangan depensahan yung mali sa kung ano yung tama. So yun lang mga kabady, no? Maraming salamat sa inyong panonood. God bless at to God be the glory sa ating lahat.